What was Binantayan the talaga. darkest period ng addiction mo? Yung maglalas-las ako. Marami na akong time na nagtaray ako magpakamatay. Maglalaslas ako, naramdaman ko masakit, inalis ko. Sakit pala yung blade, sabi ko gano'n. Magpapasagasa ako sa truck. Kaso yung truck, bago dumating sa akin, naplat yung gulong. Oo, totoo yan. Naghahanap nga ako ng tren eh. Ganon? Papasagasa ako, wala naman ako makitang rides. Kasi wala na, baliw-baliw na eh. Noong time na yun, wala pa akong kilalang Diyos. Dalawa lang kilala ko, drug lord lang, tsaka gambling lord. Ba't gusto mo nang magpakamatay ng time na yan? Wala na kasi silang lahat sa akin. Iniwan ka. Sino kasama ko? Pinapalayas na ako sa tinitirang ko. Saan ako pupunta? Yung lahat ng tinitirang kong apartment, iniiwan yung gamit ko. Kasi wala akong pambayad. Guys, ihanda na ang mga tissue dahil siguradong maantig kayo sa kwento ng ating panauhing si Janice Horado. Pero bago natin siya kausapin, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Nagsimulang makilala sa showbiz si Janice Horado dahil sa kanyang role bilang si Liweng sa top rating na sitcom na Duplex noong 1982. Ang karakter na ito ang naging daan para mabigyan siya ng mas maraming roles sa telebisyon at pelikula. Maayos na sana ang buhay ni Janice kung hindi niya natikman ang iligal na droga. Nalulong siya ng gusto rito na naging dahilan para unti-unting mawala ang mga oportunidad na dating mabilis na kumapit sa kanya. Kumusta na si Janice at paano niya iniingatan ang panibagong pagkakataong binigay sa kanya sa Batang Quiapo? O guys, kasama na natin Miss Janice Horado. Tita Janice, welcome to my channel. Yes. Ikaw din, nag-ano ka rin ha? Yes. Nagsa-social media ka. Nagla-live ako sa TikTok, nagla-live ako sa FB. Sa YouTube, hindi masyado kasi meron ako ibang trabaho. Sa junior consultant ako ng Salad Master at CMI. So, ang dami pinagkakaabalahan. Pero ngayon, Kailangan. nami-miss ka na ng mga viewers natin sa Batang Quiapo. Bakit wala ka na doon? Kasi po, wala na po ang eksena ng club. Okay. Tsaka si Monique, si Lovie po, nasa abroad, gumagawa siya ng movie, yung American film, at the same time, magpapakasal yata siya doon. Ngayon, pagka bumalik siya, tsaka lang kami magkakaroon ng eksena. Kasi sino makaka-eksena ko? Wala naman kami kasama doon sa sa club, kundi kaming tatlo lang. Kaya inalis na muna yung club. Pero wala namang sinasabi sa amin na hindi na kami babalik. Pero umaasa ka na babalik kayo, syempre. Siyempre, nagtiwala ako sa salita ni Direk Coco na hindi niya ako pababayaan. Na nagtiwala rin ako sa sinasabi na pagbalik ni Monique, Gano'ng katagal ka na sa Batang Quiapo? mula nung May 31 This year. hanggang July 7 lang. So matindi yung naging bonding nyo, no? Sobra. As a group. Tsaka yung impact ng Mama Janet. Sa lugar namin, yung pari doon nagagalit na nga eh. Kasi pag nagsisimba ako, yung mga bata tatakbo sa akin. Mama Janet! Mama Janet! Sabi ko, itong mga batang to, kala mo may rally. Sabi ko, bakit? Ngayon lang ba kayo nakakita ng artista? Matagal na rito si Miss Horado sa lugar natin. Sabi ko, mamaya na kayo lumapit sa akin, nakakahiya. Sige, Mama Janet, tantayin ka namin sa labas, ha? Yung mga chikiting ba? Na nanonood ng Ang Batang lakas Quiapo. ng impact ni Mama Bakit Janet. nagagalit si Father? Kasi nagmimisa. Nadidistract yung misa dahil sa Takbuhan iyo. lahat ng bata. Ano katagal na ho kayo rito? 17 years. 17 years. Yes. Wow. Dito ako na COVID, dito lahat. Dito lahat nangyari. Dito lahat. na walang kaalam-alam ang mga anak ko. Oo. Hindi ko pinapaalam sa kanila kasi wala rin naman silang magagawa eh. Nasa UAE silang dalawa noon. Oo. Kung sasabihin ko na may sakit ako, uuwi iyon. Uuwi iyon. Oo. Oh, ayan na, mga bata. Ayan na yung mga fans mo. Sabi ko sa Ayan na, iyo. oo. Oh? Kilala ka ng mga bata rito, ah. Oo. Yes! Pinapanood niyo siya? Oo. Ngayon ka lang ba nakaranas ng ganyan, na klase ng yung pagkilala ng mga tao? Hindi, noon. Mas lalong sobra noon, nung panahon na Nung yun. nagsisimula ka pa lang? Oo, iba naman ang karakter ko noon, sexy-sexy. Bata rin na lumalapit sa'yo? Hindi, lalaki. Parang gusto akong gawaan ng bata.
Iba. Iba noon. Kaya nga iba ngayon. Iba ngayon. Ngayon, parang mami-mami yung tingin sa'yo. Oo, mami. Mama Janet, Lola Janet. Noon, gusto kang gawing mami. Oo, di ba? okay. Di ba? Mga lalaki sa paligid mo para mga ano nakasunod. Tapos may mga offer-offer. Ano yung ganun. pinaka-peak ng ano mo, ng kasikatan mo noon? Nung Anong nasa period yan? duplex ako, at saka sa Ekasi babae. oo. Di ba ako yung si Liweng, yung Liweng, oo, tangang alila. oo. Tapos doon naman sa Ekasi babae, ako naman yung tangang sekretarya ni Johnny Wilson. So parehong ganun ang role mo. Hindi ko maintindihan, hindi naman ako tanga. Ano nga ba si Liweng? Refresh mo nga yung memory namin. Si Liweng ganito. Ah. Pag sinabi ni Ading Fernando, si Daddy Groovy, at saka si Marisa Delgado, Liweng, Ah. magprito ka ng itlog. Opo. Iprito ako ng itlog, pero hindi ko tatanggalin sa balat. Yung itlog diluto mo. Iklaro mo talaga dapat. Ah. Paglabas mo sila ng pineapple juice, lagay mo sa platito. Lalagay ko sa platito, pero hindi ko lalagay sa baso. Pero yung lata, lalagay ko sa platito. Ganon. Kailangan detalye. Literal. Literal. Oh. O, di minsan, meron pang eksena na, Hmm. punta ka ng bangko. Bakit po? Deposito mo to. Hindi ko po alam eh. O, ito deposit slip, bigay mo na lang doon sa counter. Opo. Eh, may holdapan. Sabi ng holdupper, hawakan mo to. Oo. Ilagay mo doon sa coaching naka-blue. Eh, pulis yun. Oo. Binigay ko doon sa pulis. Oh, nahuli ka. Hindi. Oh. Sino nagpabigay? Yung mama ko nakatakip ang muka. Sama mo dito. Opo. Oy, sama ka daw doon. Dinagay ko yung kotse. Huli sila. Tanga nga eh. Oo. Di ba? Tanga. Sometimes it works, no? Yeah, di ba? Oo. Tapos ako, nakatira ako sa Barrio Gumamugam. Oo. Doon naman kay Candy, Barrio Diliwario. Ang pangalan ko doon eh, si Liwayway Alanyon. Oo. Pag ang baryo namin, pumunta ka doon, magkano po ang kada ulo sa tricycle? Oo. 30. Oo. Pag walang ulo, 20. Kada ulo eh. Yun ang lugar namin. Kaya kami doon lahat natutulog nakatayo. Dahil? Sa Barrio Diliwario. Kasi bahay namin doon, maliit lang. Tapos 13 kami magkakapatid. Yun ang Grabe, eksena no? doon. Ganon si Liweng. Oo, yung pala si Liweng. Oo, pag sinabi niya, bantayan mo yung bahay. Opo. Kala nyo, hindi kayo makakaalis, babantayan ko kayo mabuti. Huwag ka magpapapasok kahit sino. Opo. Eh, dumating sila. Oo. Liweng, buksan mo ang pinto. Hindi po. Sabi niyo, wag ako magpapapasok kahit sino ngayon, mamimilit kayong pumasok. Hindi pwede. Binili niyo sa akin, wag ako magpapasok eh. Kahit sila, hindi ko pinapasok din. Kumayari. Binili nila eh. Ganon siya katanga. Literal, ano, kung anong utos. Yun. Sobra, dun ako So, sumik- ito yung peak ng kasikata mo, nung nagliliweng ka. Sobra. Oo. Paano? Tapos- Anong mga perks nung time na yun? Yung- Hindi mo makakalimutan? Para akong bawang. Oo. Lahat ng pelikula nakasahog. Walang pelikula, lalo na kay EPJ, kay ERAP lang, kay ex-president lang ako hindi nakapagtrabaho kasi nga, president na yata siya doon, o vice siya, o mayor siya. Oo. Pero lahat halos sila, Edgar Siali, Tulapi, Dante Hindi Barona, man. lahat. Oo. Puro ko kontrabida. Kung ano yung role ko sa TV, iba naman sa pelikula, puro kontrabida, labas-labas yung dibdib, mga short. So, ang dami naliligaw sa'yo. Mga hindi taga-pelikula. Oo. Kasi pagka taga-pelikula nang liligaw sa akin, chuchuksakin mo lang ako, tsaka iiwan mo lang ako, wag na lang. Ganun lang. Yung mga negosyante, may mga indecent proposal, yung mga ganyan. Anong klaseng indecent proposal Eh, yun? siyempre, alam mo na kung natanggap ano mo? yun, sa isang gabi. Oo. Oh. Mga magkano ino-offer sa'yo? Dati, mga bisan, 100,000 isang gabi. Ganun lang ba ako kamura? Mahal to eh. Ginaganon ko, dinadaan ko sila sa biro, Biro, para biro. hindi naman sila mabastusan sa akin. Oo. Pero never ko ginawa sa buhay ko yun. Siyempre, yung pera, tuloy-tuloy, no? Anong mga investments ang pinasok mo noon? Wala. Wala talaga. Nakapagpatapos ako, mga kapatid, pero hindi ako nakaipon ng pangbahay kasi nalulunga ako. Nag-drugs ka. Nag-drugs ako. Meron kaming club na pinasukan na kung hindi ka titikim, tatanggalin ka. Eh sayang 10,000 a night. Nung nalulung na kami, tsaka kami tinanggal. Hindi na ako nakapagtrabaho no, wala na, na-depress na ako, kung ano-ano na ginawa ko sa bahay, kung ano-ano na nalulung na ako sa mga turok-turok dito, kung ano-ano, hanggang sa nawala na sila sa buhay ko, nalilihasan na nila ako. Nung mga bata? Pero oo, alam ko kasi kaya sila umalis para mabigyan ako ng aral. Kasi para tumigil ako sa ginagawa ko. Kasi nung time na yung walang magpapayo sa akin, walang huwag mong gawin yan, ganito, kayang-kaya mo yan, walang ganon. Kasi masyado nga akong mataas ang pride. Hindi ako marunong maghingi ng payo. Alam ko yung ginagawa ko, wala kang pakialam sa akin. Yung parang ganon. Hindi ako marunong
tumanggap ng pangaral, di ako marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang alam ko lagi ako magaling. Hindi ko minahal yung katrabaho ko, hindi ko minahal yung trabaho ko, hindi ko minahal yung perang kinikita ko. Ano ba ginawa sa'yo ng tatay mo? Naku, Diyos ko. Oo. May mga direktor na dinadala sa bahay. 14 years old ako, pinipilit akong paghubarin sa pelikula, Butubad. Kung hindi ako maghuhubad, ang ano sa akin yung walis tingting, uubusin sa likod ko yan. Tapos, pagka nalate ako ng dating galing sa palengke, siguro tatali ako sa may buko, sa Novaliches. Yun. Tapos hahubaran ako. Ganon? Sa harap ng mga tao o sa kanya lang? Sa tapat ng mga dumadaang jeep. Hubot-hubad ka? Grabe naman. Kaya lagi nasa utak ko, makatsyempo lang ako, patay ka sa akin. Pinlano mo? Pinlano ko yun, makatsyempo lang ako, patay ka sa akin. Ganun katinding galit mo sa Hindi kanya? akong gumanti sa kanyang Panginoon. Naghirap talaga siya. Nagkasakit siya, naghirap siya. Naano siya, naburol siya, hindi ko siya pinuntahan. Hindi ko siya pinuntahan. Hanggang ngayon, galit ka pa rin? Hindi naman. Kasi wala Pinasa namang Diyos mo na. mangyayari. Pinasa Diyos ko na. Kasi naghirap na talaga siya. Pero siguro, kung sa mga ama, wag ganun. Kasi siguro kaya ako nagkaroon ng cancer din dahil nga ang lalaki ng bukol ko. Tadyak dito, tadyak doon. Ay, Ilang taon ka nun? siguro mga 10. 10 years old pa lang. Doon nagsimula. Doon nagsimula. Kasi kamukha ako ng tanay ko. Lalo pag galit siya sa nanay, ako yung binubugbog niya. Hiwalay sila. Noong time na hindi pa, kami nagpahiwalay. Kasi nabubugbog din siya eh. Nakikita mo? Oo. Nabubugbog din siya. Pagka nagluto ka, mali ang niluto mo, sasabog sa mukha mo yung mainit na yun. Grabe. Kaya ako, every time ako nakatingin sa kanya habang natutulog, sa lasenggo yun eh. Basta't na umiinom na yun, magtago na kayo. Kaya hindi kami naghihiwa-hiwalay magkakapatid. Magsasanggaan kami sa gulpi, sa hampasan ng sinturon, sanggaan kami. Magsasanggaan kami. Kaya nung umalis ako sa mga kapatid ko, sabi ko, babalikan ko kayo. Hindi ko natiis talaga na eh. Sabi ng kapatid kong panganay sa akin, umalis ka na dyan. Baka mami ako ano pang gawin sa'yo ni Papa. Punta ako sa mga kapatid ko, babalikan ko kayo, hindi ko kayo iiwan. Nagtrabaho ako sa Grand Inihaw, nag-agogo dancer ako doon. Binalikan ko silang lahat. Kinuha mo? Kinuha ko silang lahat. At napilitan ako mag-asawa ng maaga. Yung papa nga nila. Para makatulong. Kahit hindi ko gusto. Ano yun na... Hindi na kayo nakapag-usap yung tatay mo? hindi na siya makapagpapakita sa akin. Wala Papatayin ko talaga siya. Hindi siya magpapakita sa akin. Kahit sunduin ako ng mga kapatid ko, hindi. Ilang taon yun na nagtagal? Yung pambubugbog? Mula nung 8 ako, nandun pa kami sa Rest Haven. 8 years old ako hanggang nung 12. Kasi 12, tumakas na ako eh. Nag-agogo dancer, malaking bulas At 12 kasi years ako. old? Tumakas na ako, malaking bulas kasi ako, nagsasayaw na ako sa club. Virgin pa ako noon. Oo. Nagawa mo yun? Naka-virginize yung tatay niya. Sabi ko, mukhang may pera to, dito na lang ako kakapit. Dito na lang ako, Ayun. Pagkagalaw niya sa akin, nakita niyang dalaga ako, hindi na niya ako inuwi. Nagpakasal na. Paano ka napasok sa showbiz? Stand-up comedian ako sa Taxco. Taxco Mexican Restaurant. May anak na ako noon. 2 years lang. 2 years, okay. 5 months pregnant ako sa bunso ko nung nilayasan ko. Nagpanik ng babae sa bahay. Ako. Oo. Ayun na. Diba? Nung tumakas ito, iniwan ko sila sa ibang tao, lalo yung babae kong anak. Doon siya lumaki sa ibang tao. Kasi hindi siya po pwedeng sumama sa club. Ito lang lalaki. Kung saan kaming bahay napatira. Yan, sa Dapitan, katabi ng Grand Inihaw, ng Encounter. Sabi ko sa'yo, tawag yan ng mga tao doon, si Agila eh. Kasi pagdating ng umaga, nandoon na sa tabi yan, ang aagaw na ng pandesal eh. Tapos natutulog kami. Sabi ko sa'yo, ang taas ng tubig, nagpapatong-patong kami doon sa kamay. Squatter, as in, mahirap talaga. Hirap talaga. Tapos paano ka naging komedyante sa ano? Nagsushow ako, nagko-comedian ako talaga habang Yun na. nagsasayaw. Hindi ako nagsasayaw ng yung magsasexy ako na seryoso. Hindi. Funny yung style mo. Funny talaga. Tapos kinuha ako ng Taxco Mexican Restaurant sa isang grupo, yung Lace Fashion Group. Okay. House model. Comedian ako doon. Nakita ko ni Mang Ading. Ayun. Nanood si Mang Ading doon. At doon din ako nakita ni FPJ. Sabi ni Mang Ading sa akin, gusto mo mag-artista? Sabi ko, anong artista? Pumasal ka sa Channel 9. 9 pa, Channel 9. Meron kaming teleserye, meron kaming sitcom. Sige, susubukan ko. Punta ko doon. Duplex.
Anong gusto mong role? Yung tanga o yung mataray? Yung tanga ho. Kasi mataray, kaya ko na. Yung tanga, magkano ang sweldo? Sabi niya, 2,500. Samantalang doon, 5,000 ako sang araw dito, 2,500. Di na, sabi ko, di na, subukan mo lang. Nakita ko si Altantay, nakita ko si Soxy. Ay, gusto ko. Ayun, hanggang sa nag-men's stay na ako doon, kinuha na ako kung saan-saan, nag-guest na ako kung saan-saan. Oh, lahat yata ng klase ng trabaho, napasukan ko, pokpok lang ang hindi. Kasi siguro sabi nga nila kung pumapayag ako sa mga proposal, isang 300,000 isang gabi, ang laki na ng 300,000 nung araw. Addict na nga ako, puta pa. Wala na. Huwag na. Baka wala ka na ngayon kung ginawa mo yun. Baka may sakit na ako. May sakit, o Diba? patay ka na. Diba? Hindi lang yun, kakamuyain ako ng mga anak ko. May anak akong babae. Dapat nga, hindi namatay si mama, si papa lang. Kung gulpihin kami, grabe. Mahampas ng bote sa ulo, sabi, biyak dito. Ha? Wala siyang pakialam. Ni grabe yung tinali ka sa labas ng bahay, nakahubad. Sa may buko. Nakita mo yung mga tao na nakatingin sa'yo. Hindi ka tinutulungan. Hindi. Takot sila sa tatay ko eh. Siya rin na nag-ano sa'yo, nagpakawala nung tapos na yung Hindi, galit. kapitbahay. So pahabayaan ka talaga niyang Sa hubot-hubad gabi doon. gabi na siguro, yung isang pamangking ko, binalutan ako ng kumot. Pagkatapos yung kapitbahay, tinanggalan ako ng tali. Tapos wala, hindi na ako makabangon kasi puro suntok ako sa katawan eh. Hindi ako makabangon eh. Yun ang reason kung bakit ka naging Walang na. naging dark yung tingin mo sa buhay. Totoo. May unhappiness sa kaya puso mo eh. Kaya hindi ako masyadong nagpapapatol sa lalaki kasi pag galit ka eh. pumapatol ako may asawa at pagka nagpumatol ako sa may asawa, pipicturean ko na naghahalikan kami, papadala ko sa misis niya para maghiwalay sila. Yun ang ginagawa ko. Ginagawa mo noon yun? Ginagawa ko yun. Magbigay ka ng pera, hindi. Parang binablockmail mo sila. Nagalit ko talaga sa lalaki. Kaya hindi ako nagka-boyfriend ng seryoso. Darkest period ng addiction mo. Ano yung pinaka-worst na nagawa mo sa sarili mo? Yung maglalaslas ako. Marami na akong time na nagtaray ako magpakamatay. Kakatawa nga eh. Maglalaslas ako, naramdaman ko masakit, iniwan ko, nalis ko. Sakit pala yung blade, sabi ko gano'n. Magpapasagasa ako sa truck. Eh kaso yung truck, bago dumating sa akin, na-flat yung gulong. Oo, totoo yan. Naghahanap nga ako ng tren eh. Ganon? Papasagasa ako, wala naman ako makitang rides. Kasi wala na, baliw-baliw na eh. Diba? Ito, nagsaksak ako ng alambre. Alin siya? Ito. Ano, hindi ba yan? Ito, yan. Ay, yung butas na to? Yan. Oo. Ito kasi, nung nag-injection ako, kala ko naiwan yung needle. Heroin ang tinira mo. Demerol. Demerol. Tinira ko yan. Kala ko naiwan yung needle. Sabi ko, kumuha ko ng alambre, ganyan kahaba. Tinusok ko. Ginanong ganun ko. Dito sa butas na to, pinasok Yan, mo dyan. pinasok ko dyan. Oo. Pinasok ko. Eh, dumating to. Iniwan ko, sinara ko. 3 days, nag-abscess kanyang kalaki. Oh my. Tapos sa tenga ko, lactyo. Infection. Infection. Yung alambre, gusto mong sungkitin yung needle? May Wala needle ba pala. talaga? Hallucination. Oh my God. Nahulog yung needle. Saan lumabas yung dulo nung alambre? Dito. May nafe-feel mo yung pain habang No. ginagawa mo? Wala, walang pain. Naka-demerol eh. Wala. Kahit masagasaan ka, masaksak ka eh. Baka ikaw pa mag-sorry sa sasakyan. Pasensya ka na ha. Ganun katindi. Nasasagasaan ako, hindi ko nasasaktan eh. Oh, tinan mo ha. Oo. Artificial na to kasi may sira na siya dahil binunot ko yan eh. Oo. Artificial na. Oh. Oo. Nawalan ka na kuko dati. Binunot ko kasi Oo. Ba't mo binubunot? kasi tingin ko kuto. As in lahat ng kuko mo, tinanggal mo? Hallucination. Yun ang pinaka-strongest drugs na tinake mo. Yan, Demerol. pinakahuli na yon. Wala yung shabu-shabu, hindi ko naman masyadong ininda yon. Yung Demerol talaga. Ano klase mga drugs? Demerol, ano pa? Demerol at saka yung shabu lang. Shabu. Cocaine, di ka na cocaine. Mahal eh. May ano sa akin pero sinisinghot. Sabi ko, ang sakit pagpasok dito niyan. Oo. Ang dami ko nakakasama ng mga kilalang tao Oo. na naggaganon sa harap ko. Hindi ko tinry. So, sinugod ka sa ospital, na-confine ka? Oo, na-confine ako, na-admit ako. Tagal ko sa ospital. Siguro isang taon ako nandun sa St. Luke's. Gano'ng katagal? Tagal. Tapos ang daming dumadating doon na hindi ko sila nakikilala kasi parang hindi ko maintindihan kung bakit sila, Connie Reyes, sila Sister Connie, andyan pa yung Bible na binigay niya sa akin, si Gary Valenciano, El Shaddai, lahat na yata ng klase ng community, mga
Christian community nagpunta sa akin, nagpe-pray over. Sabi ko, Diyos ko, patulugin na lang niyo ako, magsilayas na lang kayo. Ang iingay niyo. Noong time na yun, wala pa akong kilalang Diyos. Dalawa lang kilala ko. Drug lord lang, tsaka gambling lord. Dalawang Ang Lord. Lord na kilala ko. Hindi pa kasi ako masyadong napapasok talaga sa Oasis. Yung pagpasok ko sa Oasis, pakitang tao lang. Hindi totoo sa puso ko na nagbago ako. Para lang makakuha doon, makahiram ng pera, makabili ulit ng drugs. Yun na nga nangyari sa akin. Yun ang parang turning point ko kay God nung sinabi ng doktor na kailangan nilang i-amputate yung aking kamay, yung braso ko. Ayun na. Kasi magang-magana nga, tsaka talagang, ang baho ko na talaga. I-amputate nila, tapos tatanggalin yung isang dibdib ko. Yung braso, payag ako, dibdib di ako payag. Sabi kong gano'n. Yun, nang papunta na ako ng operating room, sabi ko, Lord, Ayun na, kinausap ko na siya. saan ka ba? Kasi nung nagpe-pray over sila, Sister Connie, Lord Jesus Christ, Kristo, gano'n. Saan pa si Lord dito? Sabi ko, di ko naman nakikita. Hindi kasi kami pinalaki na. Na naniniwala sa Diyos. Iba kasi ang relihiyon nila eh. Di ba ang parents ko eh. Oh. Kaya nung Lord, alam ko, nandito ka lang. Tulungan mo naman ako. Huwag mo naman putulin yung braso ko. As in, galing sa puso yun. Talagang Umiyak ka na. papunta na ako ng OR. Sabi ko, please, sa'yo ako abang buhay. Sa'yo ako. Sabi ko gano'n. Pagising ko, una kong kinapain dibdib ko, andyan yung braso ko. That's the power of prayers talaga. Yun na, no? Mula noon, talagang hindi na ako bumitaw sa Kanya. Nabanggit mo kanina, ilang beses ka nagtangka magpakamatay. Bakit gano'n ang mindset mo? Ba't gusto mo nang magpakamatay ng time na yun? Wala na kasi silang lahat sa akin. Iniwan ka. Sino kasama ko? Pinapalayas na ako sa tinitira ko. Saan ako pupunta? Nagtrabaho na ako sa Reyes Cutter, Tagawalis. Yung lahat ng tinitiran kong apartment, iniiban yung gamit ko. Kasi wala akong pambayad. Minsan nakita ko ng anak ko, nandun ako sa isang silong. Parang kulungan lang ng manok. Tiniis ko lang yun eh. Kasi sabi ko, babangon ako, di pwedeng di ako babangon. Nabangon ako, papakita ko sa kanila. Kaya lang ng time na yun kasi, di ba, wala sila. Hindi ko alam saan sila hanapin. Alam ko naman sinadya nila yun eh. Alam ko naman na tiniis nila ako para magbago ako eh. At hindi naman ako nagagalit sa kanila. Di ba? Kaya lang minsan, pag tinitignan pa rin nila ako, totoo ba nagbago ka na? Wala, tumatalikod na lang ako. Kasi nung time noon, parang naobserbahan ko siya tuwing gabi, lagi siyang gising. Tapos umaga na siya natutulog. Tapos lagi ako meron naririnig sa kwarto na parang merong binubuting-ting, gano'n. Siyempre, nung panahon na medyo aware na rin ako tungkol sa drugs. And then dumating sa punto na parang na-realize ko na kailangan ko nang malaman kung totoo o hindi. Hanggang dumating doon na nag-search ako doon sa kwarto niya. Doon ko nakita lahat. Yung mga Paraphernalia. Mga paraphernalia, mga gano'n. And then, kinausap ko siya pero tinanggi pa rin niya. And then dumating nga sa punto na yun, nawala na kami ng kuryente, ganon. Medyo parang hirap na. Doon na, parang nag-heart to heart talk na kami na ang binitawan ko lang sa kanya nung dati. Sabi ko sa kanya na kapag hindi siya tumigil, ako gagamit. Gagamit din ako. So siguro yun yung naging way para nag-ano siya. Pero hindi pa rin naman nag-stop doon. Hanggang dumating sa punto na kami pa yung nagpasok sa kanya sa rehabilitation na hindi niya alam. Pero there was a point na iniwan niyo siya, di ba? Meron po. Dumating sa punto yon. Dumating sa puntong gano'n. Pero hindi pa rin siya nagbago. Hindi pa din. Medyo matagal-tagal pa din. Tapos nga po yun, nung na-rehab siya, siguro mga 6 months po yun na wala talagang contact. Nakikita namin siya, pero hindi na kami nakikita. More on sulat lang. Bakit kanila iniwan? Anong ginagawa mo sa kanila? Hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam yung ginagawa ko eh. Alam mo lahat ng bahay na tinitiran ko, basag-basag lahat. May mga hallucination, may mga ahas, may mga bulate, may mga ano doon sa pader. Pinupokpok ko, binubutas ko lahat. Oo. Iba na yung ano ko. Tapos ang tingin ko sa mga kuko ko, parang mga
mga kuto, gagawin ko, pupukpukin ko yan, hanggang makita mo, dumudugo, kukunin ko yung mga kuko, ganun. Di ako nasasaktan. Hindi lang yun, pumasok yung cancer. Yeah. Paano Diba? naman pumasok yun? Natapos ng drugs, nagpa-rehab, tumambay-tambay ako sa East Avenue. Nakikipag-usap ako sa mga pasyente. Yung mga pasyente na nawawala ng pag-asa sa buhay, yung aking naging experience, kinukwento ko sa kanila, nakakatulong naman. Tapos, napansin ng isang doktor na kaibigan ko, bakit yung dibdib ko may mga itim. May mga itim na siya dito, tapos hindi na sa bilog. Tapos ang sakit-sakit na niya. Si Dr. Abogado, yung nandito sa may bilo na, gusto mo check upin natin? Sabi ko, wala ho akong pera. Sige, free. Sabi niya, Janice, sabi niya, biopsy natin. Mukhang may cancer ka. Sabi ko, pag tinawag na cancer, alam ko mamamatay na ako. Sabi ko, sige ho, ako. Tinignan nila, stage 3 agad. Kailangan natin tanggalin. Eh, hindi po pwede, nag-aartista pa ako noon eh. Ito yung bala eh. Puro sexy yung role ko eh. Ganon, di ba? Saan ako nakatira ako sa squatter, hindi ko pa sila nakikita. Hindi ko pa alam kung saan sila nandun. Yung squatter dito sa may Biluna, yung katapat ng Jollibee, doon ako nakitira. Siguro mga 3 taon ako nandun, sa sahig natutulog, dinadaanan ka ng daga, dinadaanan ka ng ipis. Okay lang, natuto ako makisama sa mga tao na yon. Okay lang yun. O di sabi ni doktor sa akin, tanggalin na natin dibdib mo. Sabi ko, pwede ba tanggalin na lang yung bukol? Tinanggal. Binayopsi. Stage 4C agad. Kailangan mo magpakimo. Ay, hindi ho. Hindi ako magpapakimo. Okay na sa akin, kako. Handa na ako, malalaki na yung mga anak ko. Sana man lang, kako, pag ako nawala, pakitawagan na lang sila. Ganon sabi ko. Di, okay na. Dire-diretso pa rin ako sa East Avenue. Hanggang sa amin naramdaman ako sa, lagi akong suka ng suka, colon cancer. Kumalat na. Kumalat na siya. Bumaba na siya. Tapos, inopera, ang haba ng operasyon ko dito. Inopera ni Dr. Saludares. Kung nag-serve naman ako sa East Avenue, naging kaibigan ko naman sila, wala akong bayad sa doktor. Pero yung breast cancer mo, Yung breast cancer ko, andyan lang. andyan lang siya. Tapos nung July, kailan ko ba ito pinatanggal? 2017, totally inalis na. Inalis na siya. Tapos yung colon ko, nung nalaman ko, nung 2018, stage 2. Tapos, hindi, bago sa colon muna, yung cervical ko muna. Cervical ko, May 8, 2017. Tabiso. Tanggal lahat. Tabiso. 3 yung cancer na yan. Sabi ko sa kanya, Lord, biglain mo na lang ako. Huwag mo akong dahan-dahanin. Tanggap ko na. Sabi ko nga sa sarili ko, gagawa na lang ako ng kabutihan, baka ma-absuelto pa ako sa kanya. Absuelto, cancer-free. July 22, 2022, lahat cancer ko, cancer-free. Gosh. Hindi ko 'yan malilimutan. July 22, 2022. Lahat ng biopsy ko clear. Walang chemo? Walang chemo, walang radiation, walang lahat. Prayers and operation. Naka 24 operations ako. Amen, no? Grabe. Sa breast ko lang, 6. 2 dito. Cervical ko 2. Laki ng bukol. 14 by 14 centimeter. Anong mensahe ang nakuha mo dun sa experience na yun? Mensahe ko dun sa buhay ko na yon, huwag kang aasa sa ibang tao. Kasi may sarili silang problema eh. Diba? Wala kang dapat kapitan kundi ang Panginoon. Walang iba. Walang iba. Kasi masasaktan ka lang eh. Lalo na pag may pinagdaanan ka, bago ka tulungan, ikaw kasi, ayan ang pinagagagawa mo sa sarili mo, kaya ganyan, ngayon hingi ka ng tulong. Di ba, masasaktan ka lang. Kaya, sa mga nag-aartista, o kahit hindi artista, mahalin nyo unang sarili nyo, mahalin nyo ang kinikita nyo, mahalin nyo ang katrabaho nyo, mahalin nyo ang mga nakapaligid sa inyo, at higit sa lahat, ibigay mo ng buong buo, mula ulo hanggang paa, ang buhay mo sa ating Panginoon. At nung ginawa mo na nga yan, Ayan na. ano mga pagbabago nangyari sa'yo? Dati-dati pag kami nagtatanong sa akin, uy, yan yung addict, di ba? Yung bagong tinitiran ko dati, di ba siya yung addict? Bumuha ako ng apartment, yung tinitiran ko ngayon. Mami, bakit mo kinuha yan? Di ba addict yan? Baka mami, magdala na lang kung sino-sino yan. Dito magliyab pa yung bahay natin sa kakaano nila. Sabi nung si Ate Beth,
bigyan natin ng pagkakataon yung tao. Huwag nating husgahan. Hanggang sa tumagal ako, 17 years na ako sa kanila. Wow. 17 years na ako sa kanila. Ngayon, iba na ang bati sa akin. Wala pa yung Batang Quiapo. Ma'am Janice, okay ka na? Are you okay? Ay, thank you naman. Kasama ka sa prayers namin. Alam mo yun? From black to white, Oo, binago no? ni God. Oo. Yung pagtingin nila sa akin na dating may sungay, iba na yung pagtingin nila sa akin, hindi man ako anghel, pero alam kong nakikita nila yung pagbabagong ginagawa ko na kahit hirap akong patunayan sa kanila na tapos na, pero hindi ako tumigil. Ano masasabi mo kay tita? Ayan, mataray yan. Ha? Mataray yan. Taray? Oo. Ano pa ba? Mabait naman, mapagbigay pag may pagkain. Lahat binibigyan. Yun nga lang, may pagkabaltik minsan. Ito kumakain minsan. Madalas. Anong minsan, almusal pa lang, hanggang ako, kumakatok na ako. Kuya Ero, makape. Dito pala kumakain yan, ha? Oo. Okay lang, masaya naman Okay kasama lang, eh. wala namang problema. Tsaka pag meron naman siya, hindi naman siya madamot. Lahat meron. Ito ang Janice Horado pag walang taping. Oo. Dito umiikot. Thank you. At least mas nakilala ka namin ngayon dahil dito sa pag-ikot natin sa community. Kaya nga. Napakasimpleng tao, approachable, walang star complex, kumbaga. Wala. Basta pala ako sa harap ng camera, hindi ako artista. Oo. Pati mga tricycle driver, pag halimbawa, uy, punta ka nga sa bahay, ito susi ko yung laundry ko. Pinagkakatiwalaan ko yung susi sa bahay nila, sa bahay ko. Galing, ano? Ganon sila. Ayan, sila, yung mga tricycle driver. Mga kapitbahay. Hello. Hindi ako tumigil. Kahit sa kapwa ko artista, hindi ako tumigil patunayan sa kanila, I'm done. I'm done. Ano yung puro dyan? Yung church na yan, yung Mabuting Pastol Church. Everyday dyan nagtitirik ako ng kandila. Bakit? Para sa karir ko, sa anak ko, sa apo ko, sa mga kaibigan ko, at saka sa health namin. So sa likod niyan, may church. Oh, church na malaki yan. Malaking church yan. Diyan ako lagi. Ayan, ito na. Taas nito. Oo, sige. Tsagain natin. Oh. Oh, wow! Andyan tayo aakyat. Pero naman na si Tita Janice, nakatakong pa. Doon ako dati sa second floor, kaso daan-daanan ako. Oo. Nakita ko to bodega. Sabi ko, linisin ko na lang, dito na lang ako. Ayan. So mag-isa ka lang dito? Oo, mag-isa lang. Kalat-kalat. And of course, my partner in life. Yes. Nagpalit ako ng linoleum, oh. Malaki rin, ha? Oo. At least may ano ka rito, may fresh air ka dito. Pag natanggal na kasi to, dito kasi ako nagbablog dyan. Dyan. Kaya lang nilabas ko lang lahat ng gamit kasi kukunin ng basurero. Lahat yan. So dito ka nagbablog sa area na to. Yan, dyan sa area na yan. Ano to mga trophy na to? Ito yung Asia's World Class Filipino Awards, Inspirational Celebrity Host, Actress of the Year. Oo. Itong isa. Yun din. Golden Star Award. Ito naman, Certificate of Promotion, Sales Consultant ng Salad Master. At CMI. Tapos ito naman yung Asia's World Class Filipino Award din, inspirational. Ito yung sa galing ko sa pag-host, yung mga nagpapayo. Oo. Yan. Natatandaan ko noon magki-Christmas. Parang yun yung araw na pinayagan siyang lumabas na. Nung Christmas na Christmas yan. Day. Oo, nung Christmas Day na yun. Oo. Kaya yun, tuwan-tuwa kami. Walang tanong. Walang, bakit niyo ako ginanyan? Wala. Wala. Nag-embrace, nag-thank you. Parang yung magkapatid, yung anak kong babae, anak kong lalaki, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkita sa isang grocery. Nagyakapan. Walang tanong-tanong. Ganon gumalaw ang Panginoon. At lalo ako nagsumikap na ipatunayan sa kanila talagang I'm done. Although ang hirap patunayan, ang hirap talaga. Isa titignan nila yung kamay ko kung may mga tusok-tusok dito. Grabing pinagdaanan mo, no? Sobra. Hindi. Sobra. Oo. Sa bahay ka, nag-iisa ka, bagong opera ka, 2 operasyon, gagapang ka sa banyo, ikaw ang magluluto. Si Boy Villasanta, nakatira ako na sa Pitwason.
bagong opera ko noon, wala na sila. Pumanik siya sa akin. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi ko, walang magluluto sa akin. Si Boy Villasantang, nagluto sa akin ng noodles, nagluto ng itlog, pinakain niya ako, inayos niya yung higaan ko, pinatulog niya ako. Siya lang ang bukod tanging pumanik sa akin, samantalang ang dami-daming tao doon. Ando doon sila, Boy Digia, ando doon lahat ng ibang reporter na nakakarinig sa akin na umiiyak ako. Hindi nila ako pinanik. Si Boy Villasanta lang ang pumanik sa akin at inayos ako sa taas. Kitang-kita niya mga ihi doon, nandun doon sa kama, kasi hindi nga ako makabangon. Wow. Hindi, no? Nakita mo yung nabulag ako, ang implant lens na lang yan. Nabulag ka rin. Implant lens na lang yan. Nung inoperahan ako, unang-unang operasyon sa akin, sa Biluna Hospital, naglabo ang paningin ko. Hindi ko naintindihan, baka doon sa anesthesia. Tapos sinabi sa akin ni Dr. Emmanuel Eusebio, sige, palagyan kita ng implant. Habang nandun ako sa Biluna, kay Dr. Abogado, nag-opera sa akin, dinala niya ako sa FEU, pinalagyan niya ako ng implant, hindi niya pinabayaran. Until now, suot ko yung implant. This was after the cancer, ano? Yes. Treatment. I know. Before pa. During? Sabay-sabay nangyari yan Sabay-sabay sa'yo. yan. During yan. Saka isa rin sa mga miracle ay hindi ka gumastos. Hindi. Kasi kung tutuusin, ang mahal niyan. Hindi ako gumastos. Lahat libre. Lahat sila nag-offer. Pati yung mga doktor sa East Avenue. Hindi ako- So you're convinced na lahat ng ito nangyari sa'yo is a miracle? Yes. Ano Ayan, ang Helenas ang halos bumubuhay sa akin pag ako may sakit. Bakit? Madalas ako kasi naa-asthma at saka na hindi nakakahinga. Tinatakbo lang nila ako dyan, walang bayad. Ito. Ayan, dyan si doktora. Clinic to. Wala ka. May pasyente ba? Ay, ang daming pasyente. Si Julius Babaw. Hello. Si Sir J. Hi. Mag-hello lang kami. Papakilala niya ako sa mga kaibigan niya. Hello sa inyo. Mag-hello lang kami kay Doktora. Doktora, si Julius Babaw po. Hi, Doc! Ayan, bumibisita lang kami sa ano Kasi niya. sinasabi ko pagka Sa kanyang community. Pacheck up ako dito sa inyo ng free, hindi ako pinagbabayad. Oxygen. Thank you, Doc, ha? Nice to meet you. Sige, Doc, thank you. Yan ang husband niya, si Sir J. Si Sir Jay. May drugstore na rin sila, no? May drugstore na rin. Oo. Yan. Ito ang kanyang cutie-cutie na nurse. Nurse. Makulit. How do you repay God? Helping for- others. Paano ka tumutulong sa iba ngayon? Ito, Ma'am Janice, yung mother ko po kasi operahan, wala po kaming pambayad. Sasamahan ko yan sa politiko. Ako mismo sasama. Kasi kung sila pipila pa eh. Kasi ako kilala. Di ba? Pag binigyan sila ng guarantee letter lang naman yun, di naman yung pera. Pero marami pa rin ako naririnig. Siguro hinahanap buhay ni Janice yan kasi nagbibigay ng pera, may catching yan dyan. Hindi ko pinapansin yan. Sa dami ba naman ng pinagdaan ako, papansinin ko pa yan. Hanggang sa nabayaran na nila yung bill nila, napaoperahan ko na, di na ako magpapakita sa kanila. To avoid mag-abot. Sino yung mga yun? Hindi ko kilala. Mga hindi mo kilala Basta tao? lumalapit lang sa akin. Wow. Sinasamahan mo talaga? Yes. Alam ng East Avenue yan. Paano mo sila nakikilala? Doon sa East Avenue. Lalapit sila sa akin. Hanggang ngayon, pumupunta ka pa rin doon? Hindi na. Mula nung pandemic, din ako pinapunta. Pero before Ay, pandemic, doon ako natutulog. sa East Avenue. Sa East Avenue. Volunteer lang talaga. Walang bayad, walang sweldo. Yun lang yun. Yung pag na-hospital ako, wala akong bayad. Naglalakad ako. Lahat ng floors yan. 6th floor, orthopedic. Sa 5th floor, medicine. Sa 4th floor, surgery. 3rd floor, sa mga nanganganak, sa OB. Yan. Pag ako nakita sa elevator, ma'am, pwede ko kayo makausap. Bakit? Kasi kailangan po ng dugo ng nanay ko. Ano ba ng dugo ng nanay mo? Ilang bag ba ang kailangan? Punta naman ako kay Mayor. Noong time na yon si Herbert. Kahit sinong Mayor ang nakaupo, kahit sinong Vice. Pag nakakuha na ako ng bag ng dugo, dadaling ko na doon. O kaya tao, dadaling ko para makapag-donate ng dugo. Tapos nang pag-uuwi na, di na ako magpapakita. Kasi mag-aabot at mag-aabot sa akin yun eh. Wala na nga silang pera eh. Aabutan mo pa ako. Ako okay lang ako. Was this a special arrangement sa ospital? Wala. Nababalitaan lang nila yung ginagawa ko. Tapos, paano ka natutulog sa ospital? Palihim. Saan? Sa nurses station, sa nurses room. May mga kaibigan ka ron? Lahat ng nurse. Ang pinakaganti ko naman sa kanila, pagdating ng umaga ako namamalengke.
Pinagluluto ko yung mga nurse. Imbes na mag-o-order sila sa labas, ako na magluluto. Mag-aambag-ambag sila kung ilan sila, tigwa 100. Anong gusto nyong ulam ngayong tanghalian? Sinigang, mamamalengke ko, magluluto ako. O mamiyang hapon, anong gusto nyo? Kasi siyempre, iba-iba ang ano niyan. Iba-iba yung mga naka-duty. Ganon at ganon din. For 5 years. 5 years. At wala kang bahay na inuuwian. Natutulog ako dito, pinadlock na yun. Hindi na ako nakakabayad, kinuha na nila yung mga So gamit. bakit ka doon natutulog sa East Avenue? Kasi, Minsan-minsan wala akong pamasahe pa uwi. ayun. Ayoko manghiram sa Gano'n kanila. kakahirap to? Doon ako nakikikain. Kaya gusto kong magluto para nakakakain ako. Kaya nalilimutan ko yung pagbabayad ng bahay. Minsan dumarating ako, walang ilaw, walang tubig. Sa bahay, doon na lang ako naliligo. Kuha lang ako ng mga gamit ko. And at the same time, ito yung opportunity para makatulong ka sa Para iba. makatulong. Lalapit at lalapit yan. Ito nang masaya. Di nagbablog na ako ngayon. Biglang may sisingit. Mami, natatandaan mo ba, Mami, yung isang pasyente na sinamahan mo sa Nueva Ecija? Nanay ko po yun. Salamat po. Hanggang ngayon po si Mama po magaling na. Ayan. Isa may magpapadala ng itlog, papadala ng halaman. Madam, ako po yung tinulungan nyo nung nasagasaan po ako na lumaban po tayo sa mayor ng Bulacan, ng Malolos, na ayaw kaming tulungan. Kami po yun. Kami po yung natulungan nyo. Kumusta yung paa mo? Nalagyan na po ng artificial, di po ba pinilakad nyo yung ribbing artificial? Ganon. Bigla na lang na dumadating sa akin, ikaw ba yun? Natatandaan mo, Mi, nang pumunta ka sa isang ward, operahan ako noon sa gallbladder, wala akong dugo, ikaw yung kumuha, ikaw nagdala sa akin. Yung iba naman, Mi, natatandaan mo nung nanganak ako, wala akong gatas ng anak ko. Ikaw nagdala ng kumuha ka ng gatas sa mga tao, dinala mo sa amin. Apat kami doon sa ward na yun, wala kaming pambili ng gatas. Yung iba naman, yung mga taong grasa na hindi naman masyadong madudumi, may sakit, minsan naabutan ko sa kalye, dadaling ko sa East Avenue. Pagkatapos walang titiran, dadaling ko sa DSWD. Walang bayan. St. Janice ka na pala ngayon, Diba? no? Kaya nga sabi God nila, bakit hindi ka tumatanda? Siguro kasi yun ang hiniling ko kay God, huwag niyo muna akong bigyan ng maraming kulubot. Sabi kong ganun, kasi mahirap ang trabaho, di ba? So ngayon, active ka sa TikTok. Yun. TikTok and FB Live. Hanggang ngayon, marami pa raw tumutulong sa'yo. Sobra. Ano mga padala sa'yo? Yan, boots. Tapos itong kobrikama, yung kobrikamang nasa kama ko. Oo. Yan, padala niya yan. Oo. Itong boots na to, yan, padala nila yan. Tapos dinadala pati ako ng Ano yan? Tools. tools. Kasi nga, nag-iisa ako dito eh. Diba, nag-iisa Halo-halo ako. ah. Nalagyan ng Ano bag. pinaka-weird na regalo na tanggap mo, yung kakaiba? Yan, tools. Ito. kakaiba. Pero maganda yung ginawa mo kasi hindi niya makalimutan yung pinadala mo. Naaalala ka niya. O, tapos, may sobrang nagdala sa akin ng Usana. O sana ito Para yung daw vitamins. continuation daw. Vitamins. Oo, mga sabon-sabon, yan. Oo. Saka may mga cash din na pinapadala. Ay, oo. Ayan, padala din yan. Kabago-bago, wala pang hindi pa Nakakatuwa. nagamit yan. Pinadala din nila yan. Ano pakiramdam mo kapag nagpapadala yung mga fans mo? Sabi ng ko, ganito? bakit ganun? Baka naman yung pera ninyo, inaaksayan nyo pa dyan. Sabi ko, huwag nyo na akong padalahan kasi okay naman ako dito. Baka naman ang hirap-hirap ng kumita, pati ako sinishare nyo pa sa gastusin nyo. Hindi, Mami, sabi niya. Kulang pa yan sa ginagawa mo sa aming pagpapasaya gabi-gabi. Kakatuwa naman. No? Di ba? Ako na yun, nagtutuwa talaga ako sa ganung mga ano. At Napakaliit minimit lang. mo pa sila, di ba? Kapag nandito sila sa Manila. Ay, nako, sobra! May fans day pa siya. Mami, ano pa gusto mo, sabihin mo lang sa amin. Sabi ko, okay na, wag yun na. Ang hirap-hirap ng buhay ng OFW. Hindi, Mi, sobra lang namin to. Mi, darating ako, ng gantong petsa, magkita tayo. O sige, magkikita kami dyan kung saan. Magbibigay sila sa akin ng isa ng euro, dollars, ganun. May pasalubong na cellphone, relo, kung ano-ano. Anong pinakamalaki nakuha mo? 30,000, bali 30,000 bigay ni Maria Victoria ng Netherlands. Tapos Bigay lang, si Queen Barbie naman binigyan ako ng Redmi na cellphone. Oo. Tapos yung BH, yung pagka magla-live ka, yung may tawa, may palakpak. Oo, binigyan ka rin nun. Binigyan din ako, dalawa nagbigay sa akin noon. Si Lynn Villar at saka si Clifford. Kailan ka nagsimula mag-ganyan? Nung pandemic. Nung pandemic. Natutuwa naman kami. Minsan yun, dito siya sa bahay, dito siya nagla-live.
Saka yung nasa Batang Quiapo siya, meron siyang regular na trabaho. Actually, sa Batang Quiapo talagang nag-message nga ako kay Direk Coco sa ano niya sa official niya. Sabi ko, Direk, hindi mo ako kilala pero maraming salamat sa opportunity na binigay mo kay Mama. Tapos hashtag Janice Horado. Sabi ko sa kanya ganun. Kaya ngayon, nung napasok siya doon, sabi ko sa kanya, Ma, ano na yan, opportunity na yan, kako. Eto na yung pagkakataon uli na baka bibigyan ka uli ng break. So yung late, yung attitude, lahat, iwasan mo na yan, kako. So yun, okay naman. Kaya tuwan-tuwa kami noon nung pumasok siya sa Batang Quiapo talaga. Gaano kalaki ang improvement sa buhay mo since kung babalik kami yung mga nakaraan? How would you describe it, yung life mo? Emotionally, wala nang iyak, wala nang depression na nararamdaman, wala nang insecurities, wala nang ano kaya mangyayari sa akin? Open ako, anong gagawin sa akin ni God? Open ako. Financially, hindi naman sila nagkukulang ang mga anak ko na magbigay sa akin. Pag kailangan ko naman, manugang ko, nagbibigay naman sa akin, nagbibigyan nila naman, tinutulungan naman nila ako. Palimbawa, minsan nga, pag meron silang mga pupunta ng probinsya, may alimango, papadala sa akin. Hindi naman, yung dati naming relasyon na magulo, kasi nga dahil sa akin, dahil nagda-drugs ako, na nilayuan nila. Ngayon, iba. Mas closer kayo ngayon? Sobra. Pati yung anak kong babae, dati-dati na pagsalitaan na ako niya na, sana kung maiiba ko lang nanay ko eh. Kasi sa ginagawa ko nga, di ba? Kasalanan ko naman yon. Ngayon, sa iba naman na mga career-wise, okay naman ako sa Salad Master, nakakabenta naman. Minsan may mga nakakabenta ron, nag-abot-abot sila, ganun. At saka sa mga TikTokers talagang hindi talaga natitigil ang dating. With all the things that happened in your life, Tita, hindi ka natakot mamatay, no? Hindi. And when you come face to face with God, what will you tell Him? Thank you, Lord, sa buhay at protection na binigay mo sa akin. Kayo na pong bahala sa aking mga anak. Alam kong gagabayan niyo sila habang wala ako. At nagkikita-kita pa rin kami. Sa kabilang buhay, siguro. At hindi ko pa rin sila, kahit patay na ako, hindi ko sila bibitawan. Titignan ko pa rin sila. Lahat sila babantayan ko pa rin. Diba? Malaki na itulong sa akin ng drugs. Hindi ko sasabihin na mag-drugs kayo. Malaki na itulong. Sa dagda-drugs ko, na-realize ko yung kahalagahan ng may kapit ka sa Panginoon. Nung nagda-drugs ako, naramdaman ko kung ano ang kahalagahan ng tinatawag na pamilya. Kahit anong dami ng pera mo, kapag ka talagang hindi kayo nagkakasundo-sundo, pehadong may gugulo sa utak mo. Pandemic, 1 taon at kalahati ako may utang sa bahay. Nakasurvive. Hindi ko alam papaano nabayaran. Sabi ko lang, Lord, paano ko babayaran to one year and a half? Tapos ang ilaw puputulan, ang tubig puputulan. Nagpapadala, ikaw na Lord ka ako. Siya yung humihipo. Siya yung humihipo. Kaya, ngayon siguro, hindi lang siguro at sigurado ako sa buhay ko anytime na gusto niya akong kunin. Alam ko, hindi pa babayaan ng mga anak ko. Ano pa sa tingin mo ang purpose mo sa mundong ito? Para tumulong sa iba. Kaya nga sabi ko nga kay Direk Coco, huwag niya akong pabayaan dahil marami akong gustong tulungan. Meron pa akong mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Meron pa akong isang kapatid na gusto kong paoperahan. Kasi nung mga kapatid kong namatay, ako lahat ng tumulong sa ospital, puro sila cancer lahat. Ako lahat. Kasi may kilala naman ako doon. Until now, may sasamahan ako sa Monday. Nag-frozen arms na siya. Cancer siya sa breast. Yung doktor niya, kilala ko, schedule pa siya ng September. Nagawan ko ng paraan na schedule na siya sa Tuesday. Yun ang purpose mo ngayon sa mundong ito. Ano? Si Mosang yun. Mahingi ng tulong para sa kaibigan niya, si Mosang. Wow, you're such a blessing to others, Janice. Yes. No? Sana pag mas lalo pang yumabong ang iyong career. Hindi Sana lang sa nga. TV, pati sa social media. Ako gusto ko magkaroon talaga ng teleserye. Okay. Teleserye talaga. Para sa ganun sabi nga nila, ano ka ba? Bakit ang gastos-gastos mo? Sabi ko, pagkain lang yan. Kasi pag may nakikita ako na mga nagkakariton, hindi ko binibigyan ng pera.
nagkukuha ako ng pagkain, binibigay ko sa kanila, hindi pera. Sabi ko, bakit pagkain lang naman yan, Diyos ko? Kasi madamot ako dati. Suplada ako dati. Opposite na opposite ngayon. From black to white talaga. As in, pag ako inimbita mo, bakit may pera ka ba? Ganun. Mayabang. Oo, sobra. Tsaka pag ako inimbita ng para sa show, magkano? Saan? Anong So doon sa gagawin? mga nawawalan talaga ng pag-asa sa buhay, you're a living testament na pwedeng magbago ang lahat. Basta keep the faith. Hanggat ang hangin na hinihinga mo ay hindi pa nanggagaling sa tangke, may pag-asa ka pa. Kapag ang hangin na hinihinga mo ay yung bigay pa rin ng Panginoon na hangin, may pag-asa ka. Hindi yung galing sa tangke. Pag galing sa tangke, anytime maubusan ng hangin yan, tsugi ka na. So make the most of your life, Yes. Kung hanggat maaari na gumawa kayo ng kaputi, hindi naman kinakailangan yung sinasabi nila, bakit naman ako ng dami-dami kong problema. Nagbibigay naman ako sa simbahan, sobre-sobre pa nga. Bakit hindi naman yun ang gusto ni Lord eh. Tumulong ka sa ibang tao, parang nakatulungan mo na rin ang Panginoon. Diba? If you can do both. why Yes, not, oo, diba? Oo. Yun ang importante. Kaya nga, sabi ko nga, sana noon ko pa nakilala ang Diyos. Kung noon ko pa siya nakilala, siguro, nakaipon ako. Yun ang aking isa sa ano ko ngayon. Wag muna akong kunin. Gusto ko munang balik sa pelikula, makagawa ng maiiwan kong bahay at lupa sa kanila. Para hindi na sila umuupa. Siguro yung tahimik na ako. Gagawa ako ng duplex para sa 2 anak ko. Wow. Hindi na for sa you. sarili ko. Hindi na sa sarili. Ako kasi kahit saan Kaya mo ako matira, yan. tatanggapin ako eh. Kaya mo yan, you're guided by the Lord. Lahat Yes. ng gusto mong gawin sa buhay, kapag napatunayan mo na eh, nagawa mo na before eh, Kaya nga eh. kakayanin mo rin yan ulit. Kaya nga eh. Biro mo naman, munti ko nang palitan ng zodiac sign ko. Ano? Cancer. Buhay na buhay, living proof that God is real and God is good. Thank you. Thank you so Thank much, you very much, Tita Ben. Thank Janice. you, thank And you, good Ben. luck sa iyo, ha? Salamat. More projects to come. Thank you very much po. Salamat And more po. people to help. Salamat po. Tandaan po ninyo, ang Panginoon po ang nagbibigay ng grasya sa atin at biyaya. Magkamali ka, ang Panginoon ang babawi. Magbalik loob ka sa Kanya, Panginoon din ang magbabalik. Hi Tinmates, it's me, Mamo Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notifs bell too. Like, comment, and share. Thank you, Tinmates! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.